Magandang araw, Miss Gwen. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Myrna. 50 taong gulang na sa kasalukuyan. Sana'y mapili niyo ang padala kong sulat tungkol sa personal kong karanasan sa mga kababalaghan. Nangyari nga po pala ito 15 taon na ang nakakaraan sa dati naming lugar na tinitirhan. Ate Ninita, pwede ka bang makausap? Mukhang importante yata ang sadya mo't dinayo mo pa ako dito sa bahay Oo ate, tsaka hindi pwedeng marinig ni Myrna eh. Ibig kong sabihin, sa ako na ipaalam sa kanya. Tungkol saan ba yan? Sa pera? Teka, huwag mong sabihin nangutang ka na malaki tapos hindi mo kayang bayaran, Norman. Hindi ate, ayoko nang mangutang. Tinatapos ko na nga lang yung mga hulugan ko para kung sakaling mawala ako bigla. Wala akong mga utang na maiiwan nang hindi naman gaano mamroblema si Myrna. Ano ba yung pinagsasabi mo? Masamang magsalita ng ganyan. Puti sana kung wala kang 5 anak na umaasa sa'yo. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Sinoli kasi ate. Ano? May nangyari ba kay Bunso? Wala, kumalma ka. Sinoli tumawag sa akin nung isang araw. Gusto raw muna magbakasyon dito sa atin. Anong problema ron? Baka kasi hindi pumayag si Myrna eh. Kung maaari sana dito na lang muna siya tumuloy sa inyo. Mukhang ilang buwan yatang magbabakasyon at nabigo sa pag-ibig. Norman, kung sa akin lang wala namang problema. Kaya lang, baka hindi pumayag ang asawa ko. Tutulungan na lang kitang kausapin si Myrna. Sa tingin ko ipapayag naman siya sa inyo muna tumuloy si Noli. Nagkasundo ang asawa ko at hipag na kausapin ako para ipaalam sa akin ang tungkol sa balak na pagbabakasyon ng bayo kong si Noli. Sa totoo lang, wala namang problema sa akin, lalo na kung hindi magiging pabigat sa bahay ang kapatid ni Norman. Tiwala naman ako magkakasundo kami. Pero ang bakasyon ni Noli sa bahay namin ay nauwi sa tuluyang pananatili niya ng Cavite. Ayaw na raw bumalik sa Maynila, kung saan nagtatrabaho ito dati bilang panadero. Talagang dinamdam ng kapatid ni Norman ang pagkabigo nito sa pag-ibig. Gusto raw kalimutan na ang nakaraan at magsimula muli. Katwiran pa noon ni Noli, matagal din itong hindi nakasama ang mga kapatid. Lalo na bata pa lang ay abala na silang lahat sa pagtatrabaho. Sa magkakapatid ni na Norman, si Ate Ninita lang ang nakatapos ng high school. Nakapagtrabaho sa pabrika at tumulong sa pamilya. Nang makapag-asawa si Ate Ninita, ay nagpa siyang magbukas ng maliit na negosyo sa palengke. Sa sipag at tiyaga nilang mag-asawa, lumago yun hanggang nagdagdag na sila ng mga paninda. Bukod sa mga gulay, ay nagtinda rin sila ng mga prutas at iba pang mga produktong mabenta sa palengke. Ang hipag ko rin ang tumulong kay Norman para makapagtrabaho ang asawa ko bilang kargador ng isda sa palengke. Napakabata pa namin ni Norman nung nagsama kami. Parehas na 18 anyos. Ang totoo, hindi talaga kami magnobyo. Nakasama ko lang siya noon sa paglikas ng masalantaang lugar namin ng matinding bagyo na naging sanhi ng pagbaha. Kahit hindi kami magkakilala, hindi nagdalawang isip si Norman na buhatin ako habang tumatawid sa halos lampas bewang na baha. Ginawa niya yon hanggang sa makatawid kami sa palengke na nasa kabilang ibayo. Nung makita siya ng isa kong tiyuhin kinabukasan at nalamang magkasama kami nagpalipas ng gabi sa palengke, ay galit na galit ito. Hindi ito pumayag na hindi kami magsama ni Norman. Katwiran ni Cho, dahil nahawakan na ni Norman ang katawan ko nung binuhat ako, obligasyon na niyang pakasalan ako. At sa kasalan nga nauwi ang pagsasama namin. Nagtulungan ng aming mga pamilya sa gastusin. Wala naman akong pagsisisi hanggang sa mga sandaling ito na nagpakasal ako sa kanya. Bukod kasi sa magandang lalaki si Norman, napakasipag din. Mabait pa at maalaga. Parang prinsesang turing sa akin. Kahit kargador lamang siya sa palengke at may mga oras na nagigipit kami, okay lang sa akin.
Pero minsan nalulungkot din ako sa sitwasyon namin. Gusto ko mang tumulong sa kanya ay hindi ko magawa. Dahil halos taon-taon, nabubuntis ako. Kaya naman halos magkakasunod lang ang edad ng 5 naming anak. Mirna, kapag ba namatay ako, mag-aasawa ka ulit? Norman, anong klaseng tanong ba yan? Lahat naman tayo doon ang punta eh. Kaya sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi, dahil ikaw lang ang asawa ko hanggang magsiputian ng mga buhok natin, Norman. Hindi naman natin hawak ang kapalaran. Lalo na mga buhay natin. Di natin alam kung kailan ba niya babawiin sa atin. Dahil ba sa sakit mo? Di ba sabi ng doktor malapit ka nang gumaling? O baka meron kang di sinasabi sa akin? Wala naman, ayos lang ako. Naisip ko lang bigla. At palagay ko, normal lang naman na paghandaan ang hinaharap kong sakali. Tumigil ka na, Norman. Baka nakakalimutan mo 5 na mga anak natin. Hindi ko sila kayang buhayin lahat. Lalo na mag-aaral na rin si Bunso sa susunod na pasukan. Yun na nga. Kaya kung sakaling kailanganin mo ng makakarami sa buhay pag wala na ako, huwag ka nang lumayo. Doon na lang sa kadugo ko para panatag tayo parehas. Dahil alam nating mamahalin at aalagaan ng mga anak natin. Huwag mong kalilimutan ang biling ko na yan sa'yo, Mirna. Hindi ko lang ipinakita sa asawa ko pero takot na takot ako ng mga oras na yon. Ilang taon na siyang nakikipaglaban sa sakit na TB. Pero dahil hindi ko pwedeng iwan ang mga anak namin, obligado pa rin magtrabaho ang asawa ko. Pilit kong inalis sa isip ko na baka nagpapaalam na sa akin si Norman. Kaya nakapagbitaw ako ng mga ganong salita. Nang magisnan ko siya sa tabi ko kinabukasan, ay napaiyak ako sa tuwa na wala ang nararamdaman kong pangamba. Lumipas ang mga araw at tuluyan kong nakalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Lalo't naging masigla ulit ang asawa ko. Pero ng mga sumunod na linggo, biglang naging matamlay si Norman. Lumala rin ang pag-ubo niya at nawalan ng ganang kumain hanggang sa tuluyan na siyang hindi nakapagtrabaho. Laking pasasalamat kong naroon si Nolly. Ang bayaw ko munang humalili kay Norman sa pagkakarga ng isda sa palengke. Si Ate Ninita naman ay tinulungan at inalalayan ako sa pagpapagamot kay Norman. Pero natalo siya ng sakit niya. Hindi ako makapaniwalang kung gaano ako kaagang nag-asawa, ay ganun din ako kabilis na mabibiyuda. Norman! Norman! Bakit mo kami iniwan? Ate? Hayaan mo na lang muna ako dito, Nolly. Pero ate, pinasusundo ka na sa akin ni Ate Ninita. Umuwi na raw tayo. Kanina pa nagsialisan yung ibang mga jeep na inarkila natin. Tsaka madilim yung langit, mukhang uulan. Hayaan mo akong maulanan para magkasakit na ako. Makakasama ko na ulit ang kuya mo. Ate naman, may 5 anak pa kayo umaasa sa'yo. Naiintindihan kita. Masakit talagang mawalan ng asawa. Kahit naman kami nagluluksa rin sa pagkamatay ni Kuya Norman. Hindi ko alam kung paano tatanggaping wala na siya. Kung paano magpapatuloy sa buhay. Kailangan tatigan mo ang loob mo para sa mga bata. Yun na nga eh. 5 bata ang iniwan sa akin ng kuya mo. Na maliliit pa. Paano ko sila bubuhayin at pag-aaralin? Nandito naman kami. Nandito ako, Ate Mirna. Hindi ko kayo pababayaan ng mga bata. Pero hindi ikaw si Norman. Ang kailangan namin, padre de pamilya. Isa pa, meron kang sariling buhay, Nolly. Hindi mo kami obligasyon. Basta hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan, Ate Mirna. Dala ng matinding emosyon ng mga oras na yon ay nayakap ko si Nolly. Hinayaan naman niya akong umiyak sa mga balikat niya. Hanggang sa magpa siya akong sumama na sa kanya pabalik sa jeep. Kahit papano, gumaan ang aking pakiramdam dahil sa pagdamay ng mga kapatid ng namatay kong asawa. Pagdating sa bahay, hinayaan nila akong magpahinga
Sila na muna ang nag-asikaso sa mga bata. Sinamantala rin ni Nolly ang pagkakataong yon para kausapin si ate ni Nita. Nagdesisyon kasi ang bayaw ko na hindi na aalis sa bahay namin, lalo't wala na ang kuya niya. Kailangan daw namin ng kasama sa bahay at maaasahan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil alam ni ate ni Nita na wala namang masama sa plano ni Nolly, pumayag itong akuin pansamantala ng bunsong kapatid ang naiwang responsibilidad sa amin ni Norman. Nung mga panahon na yon ay 30 anyos ako at 25 naman si Nolly. Talagang pinanindigan ng bayaw ko ang pangako niya na siya na ang bahala sa amin ng mga bata. Nang humina ang kita sa palengke, ay napilitan siyang tanggapin ang alok ng pinsan ko na mag-sideline sa construction bilang laborer. At dahil likas na masipag si Nolly, mabilis itong natuto sa mga gawain doon hanggang sa siya ay maging mason. Tuwang-tuwa ang bayaw ko dahil mas mataas na ang sahod niya kesa nung nagsisimula pa lang siya sa trabahong yon. Sa tulong ni Nolly, mabilis kong natanggap ang pagkawala ni Norman. Pakiramdam ko noon ay nagkaroon ako ng bagong kapatid sa katauhan ng bayaw ko. Naging sobrang malapit kami sa isa't isa. Papa na rin ang tawag sa kanya ng 5 kong anak. Maayos ang samahan namin na parang isang masaya at buong pamilya. Kaya nagulat ako ng isang araw ay biglang sumugot si ate ni Nita sa bahay namin. Ano itong kumakalat na chismis, Mirna? Anong chismis, ate? Na may namamagitan daw sa inyo ni Nolly, totoo ba? San mo naman napulot yan? Porkit close kami ng kapatid mo, binibigyan na naman ng mali siya ng mga kapitbahay na walang magawa sa buhay? Hindi naman magkakaroon ng chismis kung walang pinagmulan. Ate naman, naniniwala ka sa mga tao? Parang tunay na kapatid na ang turing ko kay Nolly. At isa pa, may girlfriend ang kapatid mo. Alam ko yon. Kaya nga ang sabi ko sa mga chismosa, hindi ka papatulan ni Nolly. Pwera na lang kung ginayuma mo ang kapatid namin. Gayuma? Seryoso ka ba, ate ni Nita? Anong palagay mo sa akin? May lahing mangkukulam? Sa'yo nang galing yan at hindi sa akin, Mirna. Sana nga hindi totoo. At chismis lang talaga yon. Dahil nakakadiri. Nakakaya kung magkakaroon kayo ng relasyon ng bayaw mo. Hindi ko na lamang pinatulan ng huling patutsada ni ate ni Nita. Kahit kating-kati akong sabihin sa kanya na wala namang masama kung sakaling ang magkagustuhan kami ni Nolly. Mas pinili kong wag nang ipaalam sa bayaw ko yung naging usapan namin ni ate ni Nita. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aasikaso kay Nolly at sa mga bata. Hanggang isang Sabado ng gabi ay may nangyaring kapwa di namin inaasahan ng aking bayaw. Oh, Ate Mirna, madaling araw na. Bakit gising ka pa? Oh, teka, huwag mong sabihing hinihintay mo ako. Paano kung oo? Talaga? Sweet naman ang hipag ko. Bakit ngayon ka lang? Nagpunta ka ba sa girlfriend mo? Girlfriend? Hindi. Birthday kasi nung isa naming katrabaho. Nagkayahiyang mag-inuman. Napuyat ang mga bata kakahintay sa'yo. Alam kasi nilang may pasalubong ka tuwing Sabado. Oo nga pala. Hindi na ako nakabili. Napasarap na kasi ang inuman. Pasensya na, Ate Mirna. Okay lang yon. Sayang naman tong niluto ko, paborito mong ulam. Yun pala hindi ka naman nakakain dahil busog ka na sa handaan. Talaga? Nagluto ka ng paborito kong ulam? Adobong baboy? Oo, akala ko kasi matutuwa ka. Huwag ka na magtampo, Ate Mirna. Hindi naman kaagad napapalis yun kaya pwede pa bukas. Ililigpit ko na lang muna to at magpapahinga na ako. Ikaw din, Nolly. Teka, ititimpla muna kita ng kape para mahimasmasan ka. Salamat. Ang swerte talaga sa'yo ni Kuya. Malambing ka at maalaga.
Sayang at nawala siya kaagad. Maalala ko nga pala, balita ko, pinupormahan ka nung kumpare niya na byudo na rin ha. Ang dami talagang tsismosa dito sa atin. Hindi ko papatulan yun. Isa pa, nasa mga bata lang ang atensyon ko. Pero kung sakaling mag-aasawa ka ulit, Ate Mirna, nandito naman ako ha. Nolly, ano bang pinagsasabi mo? Hipag mo ko at may girlfriend ka na. Kaya ko siyang iwan para sa inyo ng mga bata. Nolly, Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko para sa iyo, Ate Mirna. Basta, naramdaman ko na lang isang araw na gusto na kita. At nasasaktan ako tsaka nagsiselos kapag may pumoporma sa yung iba. Parang gusto kong manapak ng tao. ay. Pero mali, Nolly. Dahil ba asawa ka ng kuya ko? Pero byuda ka na. Patay na si kuya. Seryoso ko sa sinasabi kong mas pinipili ko kayo kaysa sa girlfriend ko. Nolly, Bigyan mo sana ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na gusto talaga kita. Pero, gusto mo rin ba ako? Yung totoo. huhusgahan tayo ng mga tao. Oo o hindi lang, Ate Mirna. Hindi ka mahirap mahalin gaya ng kuya mo, Nolly. Huwag kang matakot sa sasabihin ng mga tao. Hindi naman sila magsasama kundi tayong dalawa. Pero paano ang mga pamilya natin? Siguradong magagalit sila, lalo na si Ate Ninita. Shhh! Tama na. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanila. Basta ang mahalaga lang muna sa ngayon ay tayong dalawa, Mirna. Nung gabing yon, pinalaya namin ni Nolly ang mga nararamdaman namin. Pansamantala kong isinantabi ang mga alalahanin tungkol sa sasabihin ng ibang tao. May nangyari sa amin ng bayaw ko at nasundan pa yon paglipas ng mga araw. Dahil bata pa ang mga anak ko, hindi naman nila binigyan ng mali siya ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni Nolly. Alam kong hindi nakaligtas sa mga kapitbahay ang pagiging malambing sa akin ng aking bayaw. Hindi na kasi nahihiya nun si Nolly na ipakita kung gano'n niya ako kamahal. Minsan ay nahuhuli kami ng mga dumadaang kapitbahay na nagsusubuan habang kumakain. Sa umaga naman ay inihahatid namin siya sa labas kapag papasok na sa trabaho. Dahil masayang masaya rin naman ako nun sa piling ni Nolly, ay binaliwala kong mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Ang mahalaga, nagkakaintindihan kaming dalawa. Hindi na nangungulila ang mga anak ko sa ama at hindi na rin ako nagluluksa sa pagkamatay ng aking asawa. Isang araw ay bumisita ulit sa bahay si Ate Ninita, pero hindi ako ang kinausap ng hipag ko. Hinintay niyang dumating sa bahay si Nolly. Ate? Mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Ganun ba? Naku, tamang-tama pala. May dala akong pasalubong. Bumili ako ng tinapay doon sa nadaanan naming bakery kanina. Kaya lang, walang panulak eh. Okay lang ba kung kape na lang, Ate Ninita? Huwag ka na mag-abala pa. Hindi naman ako nagpunta rito para magmerienda. Tungkol ba sa kumakalat na chismis? Chismis nga ba? Ate, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Talaga nga yatang ginayuma ka nitong si Mirna. Imposibleng magugustuhan mo siya. Mahal na mahal mo ang girlfriend mo dahil ang sabi mo, malayo doon sa naging karelasyon mo doon sa Maynila. Ate naman, naniniwala ka sa gayuma? Bakit hindi? Totoo ang gayuma katulad ng mga dawdaw at kulam, Nolly. Totoo kung totoo. Pero hindi ako ginayuma ni Mirna. Maniniwala kung hindi gayuma ang dahilan ng pagkahumaling mo sa kanya kung hindi kita kilala. Kapatid kita, Nolly. Alam kong parang tunay na kapatid lang din ang tingin mo kay Mirna. Nagmamalasakit ka lang sa kanya dahil sa mga bata at dahil sa asawa siya ni Norman. Pero hindi mo kayang gumawa ng ganitong kababuyan.
Dahan-dahan ka naman sa pananalita, ate. Naririnig ka ng mga pamangkin mo. Nahihiya ka? Bakit hindi kayo nahiya ni Mirna sa mga pinagagawa ninyo? Dito pa mismo sa higaan nila ng kuya mo. Sinasabi ko sa'yo, Noli, mawawala rin ang bisa ng gayumang ginamit sa'yo ni Mirna. Kapag nangyari yun, magsisisi ka mas pinili mo ang babaeng yan kesa sa girlfriend na dapat mong pakasalan. Hindi na ako nagtangkang sumagot sa usapan nila hanggang makaalis si Ate Ninita. Alam ko rin kasi sa sarili kong totoo ang mga sinabi ng aking hipag. Naging desperada ako. Dahil sa sobrang pangungulila ko kay Norman, siya ang nakikita ko noon sa bayo kong si Noli. Mula sa itsura at ugali, ay halos iisa lang silang dalawa. Pati boses nila parehas. Kaya nahulog ang loob ko sa kapatid ng namatay kong asawa at nagselos ako noon sa girlfriend niya. Lalo na't sa akin unang ipinaalam ni Noli na balak na niyang pakasalan yung babae. Natakot akong mawala siya sa amin. Doon ko naisipang subukan yung naririnig ko noon sa probinsya namin. Nilagyan ko ng regla ang kape ni Noli. Hindi ko naman akalaing epektibo talaga. Unti-unting nagbago ang pagtrato sa akin ng bayaw ko hanggang sa nagtapat na nga siya na may gusto sa akin. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataong yon para tuluyan na siyang mapasakin. Tinupad ko rin ang bilin noon ni Norman na kung mag-aasawa ako ulit ay yung kadugo niya para hindi ituring na ibang mga anak namin. Okay ka lang, Mirna? Sinabi ko naman sa'yo na magagalit si Ate Ninita. Pagpasensya na lang natin siya. Pasasaan ba't matatanggap din ng mga pamilya natin na nagmamahalan tayo? Parang nakukonsensya ako para sa girlfriend mo. Ikaw ang mahal ko. Kaya nga ikaw ang pinili ko eh. Kinausap ko naman siya eh. Maayos kami naghiwalay. Yung pamilya niya ang galit sa akin. Pero wala akong pakialam. Walang ibang mahalaga sa akin ngayon kundi kayo ng mga bata. Hindi mo ba naisip na baka tama si Ate Ninita na ginayuma lang kita? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kahit laki akong probinsya. Maski sa mga aswang. Wala pa naman ako nakikita eh. Sabi nga nila, to see is to believe. Tsaka naniniwala kong hindi mo gagawin yun sa akin, Mirna. Tadhana talaga naglapit sa atin dalawa. Baka kaya ka rin maagang na byuda dahil tayong dalaw talaga ang para sa isa't isa. Basta ang alam ko, mahal na mahal kita, Mirna. Mahal na mahal din kita, Noli. At hindi ko rin kakayanin kung mawawala ka rin sa akin. Sa pagdaan ng mga araw, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Noli. Mas lalo naming minahal ang isa't isa. Unti-unti na rin nasanay ang mga bata sa bagong papa nila. Pati ang mga pamilya namin ay tanggap ng magkarelasyon kami ng bayaw ko. Puwera kay Ate Ninita. Hindi kami kinibo ng hipag ko ng ilang buwan. Laking pasasalamat ko na lang dahil hindi naman ito idinamay ang mga bata sa galit sa amin ni Noli. Ang ibang mga kapitbahay ay kinutya kami nung una. Tinanggi pa raw kasi naming may relasyon kami. Kahit halatang halata naman na may nangyayari sa amin ni Noli. May mga nagsabi naman na mas mabuti na rin daw na bayaw kong ipinalit ko kay Norman. Lalo't puro babaeng mga anak namin. Maayos at masaya ang mga unang buwan ng aming pagsasama ni Noli. Hanggang sa umabot yun ng 1 taon. Noon ako nabuntis sa panganay namin. Dahil nga 5 ang anak ko sa una at nag-aaral na lahat, tapos may anak na rin kami ni Noli. Nahirapan ako mag-budget ng mga gastusin sa bahay. Lalo na nung biglang nawalan ng trabaho si Noli. Napilitan siyang payagan akong umextra bilang tagahugas ng pinggan sa palengke. Kulang na kulang ang kinikita ko pero kahit papano ay nakakaraos kami. Kaya lang, doon nagsimula ang unang pagsubok sa aming pagsasama, lalo na sa aking pagiging ina. Dahil sa hirap ng buhay, natukso kong pumatol sa isa naming customer
na kursunadang-kursunada ako. Bukod sa galante talaga ito, naudyukan din ako ng mga kasama ko sa trabaho. Hanggang sa pumayag na nga akong lumabas kami. Nahumantong sa unang beses na pagtataksil ko kay Nolly. Noong una ay nakukonsensya ako. Pero dahil kailangan ko ng pera para sa pag-aaral ng mga anak ko at pang-araw-araw naming pangangailangan, nang tumagal ay nasanay na ako sa ganoong gawain. Kumapit ako sa patalim. Hindi lang isa kundi marami ang pinatulan kong lalaki. Basta alam kong matutulungan ako sa usaping pera, pinapatus ko kahit may asawa. Kahit nung nagkatrabaho na ulit si Nolly, hindi pa rin ako tumigil sa pakikipagkita sa ibang lalaki para sa pera. Mahal ko si Nolly, pero hindi na sapat ang kinikita niya para buhayin kami. Lalo na nung natuto siya ng iba't ibang bisyo. Naging madalas din ang pagtatalo namin na nung tumagal ay nauuwi sa pagbabasag niya ng mga gamit sa bahay. Biglang sumagi noon sa isip ko yung mga sinabi ni Ate Ninita na magbabago sa akin si Nolly kapag nawala na ang bisa ng gayuma. Ano ba, Nolly? Balak mo bang basagin lahat ng mga gamit dito sa bahay? Oo! At wala kang magagawa. Kahit wasakin ko pa pati itong bahay mismo. Lintik na buhay to. Sawang-sawa na ako. Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Halos ako lahat ang nagpundar ng mga appliances dito sa bahay. Ah, ganun? Sumbata na pala tayo ngayon, Mirna? Pinapaalala ko lang sa'yo. Kaya wala kang karapatang sirain ang mga pinaghirapan ko. Pinaghirapan mo o ng mga lalaki mo? Ha? Sa bagay, naghirap ka rin nga naman. Trinabaho mo sila para mapundar mo lahat ng mga yan. Para mabili mo lahat ng mga luho mo. Wala kang ebidensya. Kaya wag mo kong pagbintangan ng lalaki. Hindi ako tanga, Mirna. Akala mo ba hindi ko alam, ha? Matagal ko nang alam na iniiputan mo ko sa ulo. Pero dahil mahal kita, nagbubulag-bulagan ako. Akala ko kapag nagkatrabaho ka ulit, magbabago ka na. Pero hindi pala. Itinuloy mo pa rin ang pagtataksil sa akin. Oo na. Inaamin ko na. May lalaki ako. Hindi. Mga lalaki. Bakit? Kasi inutil ka, Nolly. Akala ko kaya mo kaming buhayin ng mga bata. Pero hindi pala. Kulang sa mga bisyo mo yung kinikita mo sa pagkukonstruction. Dahil sa iyo kaya ako natuto magbisyo. Dahil gusto kong kalimutan ang sakit ng panginsulto mo sa pagkalalaki ko. Kung hindi lang dahil sa mga bata, aalis na ako sa bahay na to. Eh di umalis ka. Hindi ka namin kailangan. Kaya kong buhayin ang mga anak namin ni Norman. Oo, at isasama kong anak ko. Eh di isama mo. Wala akong pakialam. Kung inakala mong hahabulin kita dahil sa anak natin, pues nagkakamali ka. Kaya kong magkaanak ulit sa iba. Talaga bang napakakatimong hayop kang babae ka? Mas hayop ka! At wala kang karapatang saktan ako. Dapat lang yan sa malanding katulad mo. Kung tutusin, kulang pa yan sa pagpipindeho mo sa akin. Ikaw ang lumayas, Mirna. Sumama ka na lang sa mga lalaki mo. Hindi ka magandang ehemplo sa mga anak mo. Anong karapatan mong palayasin ako? Bahay namin ni Norman to. At wala kang magagawa kahit paubusin ko lahat ng lalaki dito sa lugar natin. Wala ka kasing kwenta. Bahay ni Ate Ninita. Pinatira lang kayo dito. Kaya kung meron mang mas may karapatan dito, ako yun at hindi ikaw, Mirna. Kung hindi pa nagsiiyakan ng mga bata, hindi kami titigil sa pag-aaway ni Nolly. Umalis siya ng gabing yon. Pero bumalik din naman kinabukasan. Naisip kong subukan ulit na lagyan ng regla ko ang kape niya. Kahit na hindi na maayos ang trato niya sa akin, hindi ko pa rin kayang mawala si Nolly sa akin. Masayang masaya ko nang sa wakas ay tumalab ulit sa kanya ang gayuma. 2 linggo muna akong hindi lumabas ng bahay para bumawi kay Nolly. Sa tulong ng gayuma
ay unti-unting bumalik sa dati ang masaya naming pagsasama. Tinigilan din ni Nolly ang mga bisyo niya at mas lalong nagsipag sa trabaho. Makalipas ang 1 buwan, ay nalaman kong buntis ulit ako. Tuwang-tuwa si Nolly nang ibalita ko yun sa kanya. Siguro'y naranasan din ito ng mga katulad kong ilang beses na nagbuntis. Nagiging aktibo pagdating sa bagay na ginagawa ng mag-asawa. Pero dahil madalas na pagod si Nolly sa trabaho, wala na siyang oras at lakas para pagbigyan ako. At yun ang nagtulak sa akin para balikan ang dati kong gawain. Nakipagkita ako ulit sa mga lihim kong nakarelasyon nung nagtatrabaho pa ako. Hanggang isang araw, hindi na nakatiis si Ate Ninita. Pinuntahan nito si Nolly sa bahay at kinausap. Ate Ninita, Kumusta kayo rito, Nolly? Ang mga bata? maayos naman. Hindi ka na ba galit sa amin? Hindi naman talaga ako nagalit sa'yo. Sa babaeng yun lang, kay Mirna. Lalo na ngayong napakaraming hindi magandang balitang nakakarating sa akin tungkol sa kanya. Nagka-problema kami ni Mirna. Pero naayos na namin kaya wala ka nang dapat alalahanin, Ate Ninita. At oo nga pala, buntis ulit siya. Magiging 2 na anak namin. Sigurado ka bang ikaw nga ang ama, Nolly? Ate naman, siyempre, sino pa ba? Ako ang asawa niya eh. Asawa? Hindi kayo kasal. Bayaw ka niya na ginayuma. Dahil kursunadang asawahin. At talagang nagpabuntis na naman siya. Hikahos na nga kayo sa buhay. Tapos kanino na naman kayo tatakbo kapag gipit kayo? Sa akin. Pasensya ka na, ate. Hayaan mo kapag natuloy yung isa ko pang project, baka umaluan na ang buhay namin kahit papano. Para ikaw naman ang tutulungan ko. Ewan ko ba sa'yo, Nolly? Kung bakit nagpapakatanga ka at nagbubulag-bulagan kahit alam mong iniiputan ka na sa ulo ni Mirna. Ate, nagawa lang naman daw niya yun dahil sa pera. At naniwala ka naman. Ang sabihin mo, talagang may taglay na kakatihan niyang hipag ko. Huwag ko lang talagang malalaman na hindi sa'yo yung pinagbubuntis niya, kundi may kalalagyan siya sa akin, Nolly. Kung kinakailangan dalhin kita sa albularyo, gagawin ko. Matanggal lang ang bisa ng gayumang ginamit sa'yo ni Mirna. Mas naniwala pa rin sa akin si Nolly kesa kay Ate Ninita. Siguro dahil nung mga panahong yun, ay malakas pa ang epekto ng kaping may regla na pinainom ko sa kanya. Nakaramdam ako ng kakaibang saya dahil nabigo ang hipag kong paghiwalayin kami sa 2nd pagkakataon. Pero may kapalit pa lang sayang yun. Nung sumunod na araw, ay nabalitaan kong namatay ang isa sa mga lalaking nakarelasyon ko sa di malamang dahilan. Wala naman akong pakialam, lalo't hindi ko na siya mapapakinabangan. Pero nang may namatay ulit na 2 sa kanila, ay hindi ko na maiwasang maalarma. Lalo na nung sabihin ng dati kong katrabaho, nakulam daw pareho ang kinamatay ng mga ito. Natakot din ako nang maisip kung baka yung mga asawa nilang may kagagawan at isunod ako. Dahil sa mga pangyayaring yun, ay nagpasya akong itigil na ang ginagawa kong panluloko kay Nolly. Mas mabigat kasi maningil ang karma. Naalala ko rin ang mga anak ko kay Norma na pulos babae. Sabi pa naman nila, kung minsan daw, mga anak ang nagiging pambayad sa mga kasalanan ng magulang. Sinubukan ko ibalik sa dati ang pamilyang binuo namin ni Nolly. Yung masaya at puno ng pagmamahalan. Pagtungtong ko ng edad 35, ay naging 3 na ang anak namin ni Nolly. Bali 8 lahat kasama na ang anak namin ng kuya niya. Oh Nolly, naligaw ka yata. Manghihiram sana ulit ako ng pera sa'yo, Ate Ninita. Wala ka na namang trabaho? O naubos sa sugal ang pera mo? Hindi naman ako nagsusugal, ate. Natuto lang ako magbisyo noon pero itinigil ko na at di na inulit pa. Alam ko,
Ang ibig kong sabihin si Mirna. Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ng mga pinagagagawa ng babaeng yon kapag nasa trabaho ka? Mas okay na yon kaysa ibang bisyong kahumalingan niya. Mabuti nga't natakot sa kulam, kaya tinigilan ng panlalalaki. Kulam? Hindi mo ba alam? 3 sa naging lalaki ng babaeng yon ay namatay. Lahat daw ay kulam ang ikinamatay. Kung alam lang siguro ng mga asawa na marunong manggayuma yan si Mirna, baka isipin siya rin ng kumulam sa mga asawa nila. Nagbago na si Mirna, ate. Kaya nga hinahayaan ko lang magsugal. Minsan lang naman yun eh. Libangan lang niya kapag naiinip sa bahay. Naiinip? Abay sa dami ng anak niya, hindi siya mauubusan ng gagawin. Puti sana kung mayaman kayo at may katulong na aasahan. Mapapahiram mo ba ako, ate? Pambaon sana ng mga bata at saka pamasahe ko bukas papuntang trabaho. Matitiis ba naman kita? Ewan ko ba sa'yo at pinili mo ang ganyang buhay, Noli? Ano kaya klaseng gayuma ang ginamit sa ni Mirna at parang hindi nawawala ng bisa? O eto, buti may naitabi pa akong 100 dito. Salamat, ate. Ibabalik ko rin kagad sa Sabado pag sahod ko. Ako, ilang utang at Sabado nang dumaan. Naipon ko na ang utang nyo sa akin. Siguradong hindi mo naman ako mababayaran eh. Dahil nasa pinto ka pa lang ng bahay nyo, nakasahod na agad ng mga kamay ng babaeng yon. Dito muna ako didiretso bago umuwi sa bahay, ate. O siya, sige na. Baka naiinip na yung si Mirna at nangangati na ang palad dahil gusto na magsugal. Si ate talaga, masyado mapagbiro. Pero salamat talaga, ate, ha. Maraming salamat. Tuwang-tuwa ako nun kay Noli kasi pinapayagan niya akong magsugal. Kapag naman nananalo ako, ibinibili ko rin ng mga pangangailangan namin sa bahay. Yun nga lang, hindi laging panalo. May mga araw talaga at mga taong may dalang kamalasan, kaya ako natatalo. Nagkaroon kami ng malalang problema na magkasakit ang anak naming panganay. Kahit may alitan sa pagitan namin ni Ate Ninita, tinulungan pa rin kami nitong dalhin sa albularyo si Nerissa. Ang sabi kasi ng hipag ko, hindi raw kayang gamutin ng doktor ang sakit ng anak ko. Ayaw kumain, maputla, ayaw lumabas ng bahay, ayaw makipag-usap kahit kanino, at hindi natutulog. Alalang-alala kami lalo't ilang linggo nang ganun si Nerissa. Ang sabi ng albularyo, may engkanto raw na nagkakagusto sa anak ko. Hindi naniwala si Noli pero alam kong totoo yun. Mahigpit na bilin ng albularyo na wag naming hahayaang mag-isa lang si Nerissa, na dapat ay palagi siyang may bantay 24 oras. Dahil mahal na mahal ni Noli ang pamangkin niya, kahit puyat sa trabaho ay binabantayan niya sa gabi si Nerissa. Hindi man siya naniniwala sa mga sinabi ng albularyo, sinunod pa rin niya ang bilin nito sa amin. Napakatyaga niya rin mag-alaga at magpakain sa anak ko, kahit palagi siyang nasusukahan ni Nerissa. Halos ayaw kasing tanggapin ng tiyan niya ang mga pagkaing niluluto namin. Isang araw habang nasa trabaho si Noli, may dumaan sa bahay na madalas kong makalaro sa sugal. Ayoko sanang iwan si Nerissa, lalo na't nasa eskwelahan pa ang mga kapatid niya. Pero kating-kating na akong makahawak ulit ng baraha. Nagpaalam naman ako sa kanyang aalis kami saglit ng bunso niyang kapatid. Habang nasa sugalan, biglang dumating ang pangalawa kong anak. Humahangos. Nagdidelirio raw si Nerissa. Nagmamadali ako umuwi sa bahay. Pero pagdating namin doon, ay nanlumo ako at napasigaw sa aming nadatnan. Ang anak kong si Nerissa, nakalutang sa ere habang tumatawa ng malakas. Nakita ko nasa isang sulok ang aning ko pang mga anak, nagsisiiyakan. Takot na takot sa ate nila. Dahil hindi ko alam ang gagawin, inutusan ko ang pangalawa kong anak na sunduin si Ate Ninita. Hindi naman gaanong malayo ang bahay nila,
Kaya wala pang 30 minutos ay nasa bahay na siya. Dahil walang magbabantay sa mga bata, nagpasama na lang muna ang hipag ko sa isa naming kapitbahay para dalhin ulit sa albularyo sa Nerissa. Pagdating ni Noli kinagabihan, ay awang-awa siya sa pamangkin na panganay na anak na rin kung kanyang ituring. Nerissa, pakiusap naman anak. Sana bumalik ka na sa dati. Yung masigla at masayahin. Miss ka na ng mga kaklase mo, lalo na ng mga kapatid mo. Gusto ko na nilang makalaro ulit. Dapat ay hindi nyo kinaligtaan yung bilin ng albularyo. Paano kung tuluyang nakuha ng engkanto ang pamangkin ko? Sinunod ko naman ate. Nagpupuhit pa rin ako, mabantayan lang si Nerissa. Sana ganon din si Mirna. Naturingang nanay pero mas inuna pa ang sugal. Kapag lang talaga may nangyaring masama sa pamangking ko, Noli, hindi ko mapapatawad ang babaeng yan. Ate naman, huwag mo nang sisihin si Mirna. Wala namang may gusto sa nangyari. Mabuti pa siguro, doon na lang muna sa bahay si Nerissa para mas maaalagaan ko siya at para hindi ka na rin mapuyat. Baka mamaya bigla ka na lang matumba sa trabaho dahil kulang sa tulog. O baka yun naman talaga ang gusto mangyari ni Mirna. Kaya pinababayaan ka mapuyat kababantay sa anak niyang panganay. Hindi ka na ba talaga mauubusan ng patutsada kay Mirna? Nakakainit kasi palagi ng ulo ang babaeng yan. Kung sa tingin mo mas okay kung nasa inyo muna si Nerissa, kailangan ko munang ipaalam kay Mirna. Siya pa rin ang nanay, kaya kung anong desisyon niya, yun ang susundin natin. Hindi na kailangan, Noli. Sapat ng dahilan na mas inuna niya ang pagsusugal kesa sa pamangking kong may sakit. Hayaan mo, ibabalik ko rin agad dito si Nerissa sa oras na maayos na siya. Bisitahin mo na lang siya sa bahay kasama ang mga kapatid niya. Dahil may 7 pa akong mga anak na dapat alagaan, pumayag ako sa suhestyon ni Ate Ninita. Kahit ayaw niya pang tumigil sa pagpaparinig at mga panlalait sa akin. Isa pa, pabor sa akin na wala sa bahay si Nerissa. Bawas sa alalahanin ko at wala pang sagabal sa pagsusugal ko tuwing hapon. Halos 1 buwan din ang panganay ko sa bahay ni na Ate Ninita. Ipinaalam ko naman sa teacher niya ang tungkol sa sakit ng anak ko. Kaya naiintindihan nito kahit matagal nang absent si Nerissa. Hindi ko alam kung anong ginawa ng hipag ko para maitabo yung engkanto na nagkakagusto raw sa panganay ko. Basta masaya kami ni Noli nang iuwi sa amin si Nerissa, na masaya na ulit at masigla. Pero hindi ko alam kung minamalas lang talaga kami o kinakarma ako. Dahil bigla na namang nawalan ng trabaho si Noli. Dahil doon ay kinailangan ko na namang maghanap ng sideline para mairaos ang pang-araw-araw naming mga pangangailangan. Mabuti na lamang at may napasukan ako dun sa mismong lugar lang din namin. Isang matandang biyudo na nakatira sa malaking bahay ang naging amo ko, si Mang Romy. Palibhas ay suportado ng mga anak sa ibang bansa. Hindi niya binarat ang sweldo ko. Kaya rin nakumbinsi ko si Noli na doon na lang magtrabaho. Pumayag din siya kasi malapit lang yun sa bahay namin. Walking distance lang. Dahil wala namang batang aalagaan, pagkatapos ko sa mga gawain sa bahay, ay pinapayagan na akong umuwi ni Mang Romy. Oh, hayaan mo na yung hugasin. Ako nang bahala. Magpahinga ka na lang dyan. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Nagkape na ako sa malaking bahay kanina bago umuwi. Saktong nagmemeryenda kasi si Mang Romy. Nahiya naman akong tumanggi nung inalok niya akong sabayan ko siya. Baka naman ligawan ka ng matandang yon. Lalo na't biyudo. Ano ka ba? Alam niya may asawa ako. At huwag mong sabihin nagsiselos ka sa amo ko. Hindi naman sa ganun. Dahil ba sa mga nagawa ko noon? Kalimutan na natin yon. Magsimula ulit tayo, Mirna. Basta mangako kang hindi mo na ulit gagawin yun, ha? Kung pera lang ang problema, pwede naman ako magdoble kayod. Gagawin kong araw ang gabi. Maibigay ko lang lahat ng pangangailangan nyo ng mga bata.
Huwag ka mag-alala, Nolly. Hindi na mauulit yon. Lalo't parehas naman tayong kumikita ng pera. May trabaho ka na ulit kaya siguro naman makakaipon na tayo. Talaga? Hindi mo na uulitin? Oo nga, Pangako? pangako. Kaya tigilan mo na ang pagsaselos mo dyan. Naging maayos muli ang pagsasama namin ni Nolly. Dahil parehas kaming may trabaho, ay naging maalwan ang buhay namin. Kapag araw ng linggo, ay nagsisimba kami at pinapasyal ang mga bata. Dahil din abala ko sa trabaho, bihira na ako makapagsugal. Noong una, 3 beses sa isang linggo lang ang pasok ko sa malaking bahay. Pero isang araw, kinausap ako ni Mang Romy kung pwede raw ay gawin ko ng Lunes, Sabado. Siyempre may dagdag na sweldo. Hindi na ako nagsabi kay Nolly. Umuo na ako agad sa alok ng matanda kong amo. Hanggang isang araw, hindi na rin nakatiis si Mang Romy at nagtapat sa akin ng tunay nitong nararamdaman. Mirna, Lasing ba kayo? Bakit niyo ko hinalikan? magpapaliwanag ako, Mirna. Pasensyahan na lang ho tayo pero makakarating to sa asawa ko at sa mga anak niyo. Wag. Pwede naman natin pag-usapan na lang. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Para may lakas ako ng loob na magtapat sa'yo. Ano? Ang totoo, Mirna, matagal na kitang kursunada. Noong hindi ka pa nabubiyuda. Kaya lang buhay pa ang asawa ko nung mamatay ang asawa mo. May asawa na ho ako. Nandito po ako para magtrabaho. Huwag ka na magmalinis, Mirna. Alam kong lahat ang tungkol sa'yo. Anong sinasabi niyo? Alam ko na matagal mo nang iniiputan sa ulo ang bayaw mo na inaasawa mo. At kilala ko rin lahat ng mga naging lalaki mo. Uuwi na ho ako. Sandali lang, Mirna. Nag-uusap pa tayo Ayaw mo ba sa akin? Kung tutusin, mas magandang lalaki pa ako kaysa doon sa mga driver na pinapatulan mo noon. At di hamak na mas mapera ako. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Talaga? Alam mo, Mirna, kabisado ko na ang mga babaeng gaya mo. Marupok, mabilis matukso. Lalo na kapag pera ang pinag-uusapan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na mag-inarte dyan. Pumayag ka na lang na asawahin din kita gaya ng ginagawa sa'yo ng bayaw mo. Dito, walang iistorbo sa atin. Solong-solo natin ang bahay. Baboy! Napakababoy niyo mag-isip! Bakit? Sanay ka namang binababoy Ilang lalaki na rin ang nagpasasa sa'yo, Mirna. Akala mo ba hindi ko alam? Na kapag wala kang puhunan minsan sa sugal, nangungutang ka sa kasugalan mo, kapalit ng katawan mo. Alam ba yun ang kinakasama mo? Bakit alam mo ang lahat ng yan? Dahil pinasusubaybayan kita. Ganon kalakas ang tama ko sa'yo, Mirna. Dahil sa mga nalalaman ng amo ko tungkol sa akin, napilitan akong pagbigyan ng gusto niyang may mangyari sa amin. Nung unay nandidiri ako dahil nga matanda na siya. Nasa 70 taong gulang na si Mang Romy nung mga panahong yon. Pero habang tumatagal, ay napansin kong gwapo nga siya kahit may edad na. Matikas din ang pangangatawan dahil masipag mag-ehersisyo. At may ibubuga pa sa kama. Nasilaw din ako sa mga regalo at perang nakukuha ko noon sa kanya. Nagawa naming isikreto ang aming relasyon. Pero nung madalas akong mag-uwi ng mga pasalubong sa bahay, ay nagsimula nang maghinala si Nolly sa akin. Lalo na nang mapansin niyang nagbagong estilo ko sa pananamit. Nag-ayos ako ulit na parang dalaga pa. Yun kasi ang gusto ng amo kong lalaki. Sinunod ko naman lalo't pera niyang ginagastos ko sa pagpapaganda. Nadadala ko rin noon ang mga anak ko sa mga mamahaling restaurant at naipapasyal kung saan-saan.
Nang minsang kumprontahin ako ni Noli, sinabi kong tumaas ang sweldo ko dahil 6 na araw na akong pumapasok sa malaking bahay. Ayaw pa sana niyang maniwala, pero sa huli ay nakumbinsi ko rin si Noli. Lalo na nung lambingin ko siya. Niyaya ko siyang lumabas dahil malalaki na noon ang mga bata. Hindi na kami pwedeng gumawa ng milagro sa bahay. Nang araw na yun ay pinaligaya ko ng husto si Noli. Kaya naman masayang masaya siya hanggang nakauwi kami sa bahay. Pero kinabukasan ay hindi ako nakapasok sa trabaho. Nakaramdam ako ng panghihina. Biniro ako ni Noli na baka dahil daw sa sobrang pagod sa mga ginawa namin. Pinakiusapan ko siyang dumaan sa malaking bahay para sabihin kay Romy na masama ang pakiramdam ko. Akala ko'y magiging maayos na ako ng sumunod na araw, pero lalong lumala ang nararamdaman ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Parang tinutusok ng maraming karayom. Hindi ko na napigilang mapaiyak sa sobrang sakit na nararamdaman. Kaagad pinuntahan ni Noli si Ate Ninita dahil hindi niya alam ang gagawin sa akin. Hindi rin kasi umubra ang mga binili niyang gamot para sa sakit ng ulo. Saan ba kayo galing kahapon? Baka naman nanuno si Mirna. Wala namang puno doon sa pinuntahan namin, Ate Ninita. Sa bayan yun eh. Baka naman karma na yan. Baka ginagantihan ng mga asawa ng mga naging lalaki niya. Yan ang napapala ng may mga kati sa katawan. Unsa bagay, magtataka pa ba ako? Inasawa ka nga. Wala pang 1 taong patay ang kuya mo. Hindi man lang muna hinintay na maka1 taon si Norman. Nagpakamot na agad sa bayaw. Babalikan na lang ba natin lagi ang nakaraan, ate? Oo, hanggat hindi nagtitinuyang babaeng yan. Nagbago na si Mirna, ate. Matagal na. Nangako siyang hindi na niya uulitin yung mga ginawa niya noon. Sigurado ka, Noli? Ay, samahan mo na lang kami dun sa albularyo na gumamot kay ni Risa. Hindi na kailangan. Kulang lang sa pera yang si Mirna. O baka namimiss na niya ang mga kasugalan niya. Ate Ninita. O heto, langis ng nyog yan na galing pa sa probinsya. Ipahid mo sa sentido ni Mirna. Lagyan mo rin ang buhok niya kung gusto mo. Palagay ko ikinulam siya. Ayan ka na naman sa kulam-kulam na yan eh. Totoo ang kulam, Noli. Sino naman ang gagawa ng ganun kay Mirna? Aba, bakit akong tinatanong mo? Malay ko ba kung kaninong mga tao siya may atraso? Sigurado ka bang mapapagaling nitong langis mo si Mirna? Wala kang tiwala sa akin. Sino ba ang nagpagaling nun kay Nerissa? Oo nga pala. Mabuti't pinaalala mo yan. Paano mo nga ba naitabo yung inkantong gustong kumuha sa kanya, Ate Ninita? Saka ko na lang ikukwento. May mga gagawin pa ako sa bahay. Basta, ipahid mo yan kay Mirna, Noli, nang mahimasmasan sa mga ginagawang kalokohan. Sinunod nga ni Noli ang bili ni Ate Ninita. Nang maipahid niya sa sentido ko ang langis ay parang guminhaw ang pakiramdam ko. Naalala ko na siya nga pala nagpagaling nun sa panganay kong si Nerissa. Naisip ko rin bigla na baka nga kinukulam ako ng mga asawa ng mga naging lalaki ko noon na ayon sa katrabaho ko ay kulam ang ikinamatay. Hindi muna ako pumasok sa trabaho ko kinabukasan. Napilit ako ni Noli na magpahinga pa ng 1 araw. Dahil ayokong lumabas, ang mga kalaro ko na lang sa sugal ang pinapunta ko sa bahay. Kinakiusapan ko na lang na agahan nilang uwi para hindi sila maabutan ni Noli. Kinagabihan, ipinagluto ako ni Noli ng bulalo. Kailangan ko raw humigop ng maraming sabaw para bumalik ang lakas ko. Napangiti ako dahil parang bumalik ako bigla sa mga panahong bago pa lang kami nagsasama. Mabuti na lamang at ginayuma ko siya. Dahil kung hindi, dun sana mapupunta si Noli sa girlfriend niya noon. At hindi ko matatanggap yun. Dahil kahit naman meron akong ibang lalaki,
Sigurado akong ang puso ko ay si Nolly lang ang nagmamay-ari. Nang gabing yun ay natulog kaming magkayakap at kapwa may mga ngiti sa labi. Kinabukasan hinatid niya ako sa malaking bahay bago siya pumasok sa trabaho. Humalik pa sa pisngi ko si Nolly kahit nasa harapan namin nun si Romy. Mukha yatang maganda ang gising niyo parehas ah. Masama ba? Asawa ko si Nolly kaya normal lang nahalikan niya ako. Asawa ba ka mo? Bakit? Kasal na ba kayo ng bayaw mo? Pwede ba, Romy? Huwag mong sirain ang araw ko. Araw kong sinira niyo, Mirna. Sabik na sabik pa naman akong makita ka. Tapos pagseselosin mo lang pala ako? Nagulat din ako sa halik ni Nolly. Sa bagay, ngayon lang niya ginawa yon. Hindi kaya alam niya ang tungkol sa atin. Hindi niya alam. At walang aamin, Romy. Kalma. Ang init naman ang ulo mo eh. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Kasi ako, miss na kita. Pwede ba? Hayaan mo muna ako magtrabaho. Natambakan ako ng gawain dito. Dahil 2 araw akong hindi nakapasok. Hayaan mo na muna ang gagawin mo. Makapaghihintay yung mga yon. Pero ako hindi na. Talagang miss na kita, Mirna. Romy, sandali lang. Baliw na talaga ako sa iyo, Mirna. Sumama ka na lang sa akin. Kahit ang mga anak mo, pwede mong isama rito sa bahay. Tayong 2 na lang ang magpakasal. Nahihibang ka na ba? Oo, nahihibang na ako sa iyo. Maintindihan naman siguro ng mga anak ko, lalo na't patay na ang kanilang ina. Bakit ba hindi mo maiwan-iwan ang bayaw mo? Hindi ka naman kayang bigyan ng magandang buhay. Dahil mahal ko si Nolly. May mahal bang niloloko? Hindi ganun ang pagmamahal, Mirna. Basta mahal ko siya. Kaya wag kang umasa na pipiliin kita. Kahit na marami kang pera, katawan ko lang ang kayang bilhin ng yaman mo, Romy. Dahil na-insulto ng sobra si Romy, nagalit ito sa akin at ginamitan ako ng puwersa. Wala itong pakialam kahit naggaling ako sa sakit. Masamang-masama ang loob ko nung mga oras na yon. Pero hinayaan ko na lang si Romy na magpakasasa sa katawan ko. Habang ginagawa yun ng matanda kong amo, sumusumpa ako sa isip ko. Matatapos din ang panggigipit sa akin ni Romy. At makakawala rin ako sa matinding pagkahumaling nito sa akin. Pagka-uwi ni Nolly kinagabihan ay pilit kong pinasigla ang aura ko. Nang sabihin niyang parang matamlay ako at pinipilit lang ipakitang ayos ako, nagdahilan na lang akong sumama ulit ang aking pakiramdam. Sabi ko naman kasi sa iyo huwag ka na munang pumasok sa trabaho. Ayan tuloy, parang nabinat ka pa. Ano ka ba? Okay lang ako. Kulang lang talaga sa lambing mo. Yun lang ba? Di lalambingin kita magdamag. Sana nga mapagaling ka ng pagmamahal ko. Bakit? Duda ka pa ba? O baka naman hindi mo na talaga ako mahal? Ngayon mo pa talaga naisip yan kung kailan 3 na ang anak natin? Mahal na mahal kita, Mirna. Kaya nga tinanggap ko lahat. Kahit sobrang mo ako nasaktan noon. Salamat, Nolly. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Salamat din, Mirna. Dahil pinili mong ayusin natin ang mga problema para manatiling buo ang ating pamilya. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa atin, Nolly. Tandaan mo yan. Talagang wala. Dahil hinding-hindi kita iiwan. Palagi kitang pipiliin, Mirna. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Nolly. Nang gabing yun, sa pamamagitan ng mainit na yakap ni Nolly, ay nakalimutan kong ginawang pambababoy ni Romy. Nagsisimula na akong usigin ng aking konsensya dahil sa mga naging pagtataksil ko noon kay Nolly. Pero hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. Ang kailangan ko na lang, ayusin ang kasalukuyan. Kahit nasusuklam ako sa pagmumukha ni Romy,
pinilit ko pa rin magtrabaho para sa kanya. Mas nanaig pa rin sa akin ang awa dahil mag-isa lang siya sa buhay. May mga kamag-anak nga, pero wala namang pakialam sa kanya. Pupuntahan lang si Romy kapag mangungutang ng pera. Ang sarap mo talagang maging asawa, Mirna. Maalaga, masarap magluto, at palabansa. Kaya naman nahuhumaling sa yung bayaw mo eh. Kung wala ka ng ibang iuutos, gusto ko sana mapag-isa. Para naman maaga ako matapos sa mga trabaho ko rito. Gusto ko sana makauwi na maaga sa bahay. Ang suplada mo naman. Dahil ba sa nangyari kahapon? Hindi naman natin unang beses ginawa yun ah. At alam kong nagustuhan mo rin naman, Mirna. Nandidiri ako sa'yo! Tignan natin mamaya. Bago ka umuwi, pumunta ka muna sa kwarto ko, ha? Ibibigay ko ang sweldo mo. Hindi pa naman katapusan. Saka ko nakukunin. Gusto ko nang ibigay sa'yo pati bonus. Dahil nagustuhan ko ang serbisyo mo. Hihintayin kita ron mamaya. Magpahinga ka muna tapos sabay tayong maliligo. Baboy! Napaka-baboy mong matanda ka! Baboy! Katulad ng dati, si Romy pa rin ang nasunod. Ginawa nito ang lahat ng gustong gawin sa akin ng hapon na yun. Bago ako umuwi sa bahay, dumaan muna ako kina Ate Ninita. Humingi ako ng tawad sa kanya. Nang aminin niyang siya ang nagbigay sa akin ng sakit ay sobra akong nagulat. Hindi niya pa rin daw ako kayang patawarin. Pero sinabi ko pa rin sa hipag ko ang tungkol sa problema ko. Sinabi kong mahal ko talaga ang bayaw ko at hindi ko talaga kagustuhang pagtaksilan si Nolly. Dala lang talaga yun na matinding pangangailangan, lalo't gipit na gipit kami noon. Ewan ko kung naniwala sa akin si Ate Ninita. Basta alam ko sa sarili kong totoo ang mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko na lang inamin ang tungkol sa panggagayuma ko kay Nolly. Baka lalo akong hindi patawarin ng hipag ko. Isa pa, palagay ko na may kahit mawala na ang epekto ng kaping may regla, hindi pa rin ako iiwan ng kapatid niya. Lalo 3 na ang anak namin. Kinabukasan, nagkunwari na naman akong wala lang sa akin ang nangyari. Nagulat si Romy nang initian ko to ng matamis habang sabay kami nag-aalmusal. Kinakabahan yata ako sa ngiti mong yan, Mirna. Bakit naman? Hindi ka ba galit sa akin? Hindi mo na ba ako susungitan? Naisip kong hindi naman dapat kita sungitan, Romy. Mabuti naman kung ganon. Teka, baka kailangan mo ng pera. Kaya ka biglang bumabait sa akin ngayon. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Mukhang pera? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung kailangan mo ng pera, magsabi ka lang. Alam mo namang malakas ka sa akin. Hindi pera. Ano nga? Hindi pera ang kailangan ko. Naisip ko lang na bakit hindi tayo lumabas minsan. Saan naman tayo pupunta? Saan pa? Eh di sa kwartong walang kusina. Sa motel? Bakit pa? Ang laki-laki nitong bahay ko. Wala lang. Para maiba naman. Halos nagamit na kasi natin ang lahat ng sulok nitong bahay mo. Mukhang exciting ang naisip mo, Mirna. Gusto ko yan. Kailan mo ba gustong lumabas tayo? Ngayon na sana, Romy. Ibig kong sabihin, mamaya pagkatapos ng tanghalian para alam mo na, busog tayo, maraming lakas para… Ginugulat mo talaga ako, Mirna. Hindi ko alam na may ganyang side ka pala. Pero gusto ko yan. Lalo tuloy akong ginaganahang kainin itong mga hinanda mong almusal. Nako, sinasabi ko sa iyo, Mirna, ihanda mong sarili mo dahil pihadong mapapalabang ka sa akin mamaya.
Parehas kaming nasasabik ni Romy nung mga oras na yun pero sa magkaibang dahilan. Kinakabahan ako sa gagawin ko sa totoo lang pero kailangan. Ayoko na talagang pagtaksilan si Nolly. Gusto kong tuluyan ng magbagong buhay. Lalo't naglalakihan ng mga anak ko. Ayoko makita nila ako bilang masamang ehemplo. Alam kong kasalanan sa Diyos ang naiisip ko. Pero hanggat nabubuhay ang amo ko, hindi ako titigilan nito. Habang papasok kami sa motel, ay parang inuusig ako ng aking konsensya. Gusto ko sanang wag nang tumuloy. Pero wala naman ako maisip idahilan kay Romy nung mga oras na yun. Handa ka na ba, Mirna? Oo naman. Ikaw ba? Handang-handa na. Parang Boy Scout. Alam mo ba, may ininom ako kanina sa bahay. Alam mo na, para mas matibay sa laban. Ano naman ang ininom mo? Sa akin na lang yun. O ano, simulan na natin. Iba rin pala ang pakiramdam kapag ganito. Parang lalong nakakasabik. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Romy, kailangan ko makauwi ng 4:30. Dapat nasa bahay na ako pagdating ni Nolly. Baka mamaya dumaan yun sa bahay mo tapos parehas tayong wala. Mamaya mo na problemahin yan. Ako na munang askasuhin mo. Teka lang. Biglang sumakit ang ulo ko. Sobrang sakit, Mirna. Romy! Romy! Ano nangyayari sa'yo, ha? Huwag mo naman akong takutin! Tulungan mo ko, Mirna! Sandali! Pero pag lumabas ako, makikita tayo ng mga tao, Romy! Mai-iskandalo tayo pareho! Sobrang sakit! Hindi ko na kaya! Mirna! Habang namimilipit sa sakit si Romy, ninenervyos naman ako. Gusto ko nang ihingi siya ng tulong pero natatakot akong baka may makakita sa amin. Nung unay awang-awa ako sa kanya. Hindi lang ulo ang sumasakit kundi tiyan at iba pang bahagi ng katawan. Sa sobrang sakit ng nararamdaman, ay inuntog na ni Romy ang ulo sa sementong pader ng kwartong kinaroroonan namin. Maya-maya pa ay halos matulala ako dahil sa matinding pagkasindak ng biglang sumuka si Romy ng iba't ibang klase ng insekto. May mga lumabas din sa mata, tenga at ilong nito. Dahil ayoko makatawag ng atensyon, tinakpan ko ang bibig ko para hindi ko mawala ang pinipigil kong mga sigaw. Nang unti-unting lumaki ang tiyan ni Romy hanggang sa sumabog yun ay nanlaki ang mga mata ko. Habang nakatakip pa rin ang mga kamay ko sa aking bibig. Mas maraming insekto ang nagsilabasan sa nabutas na tiyan ng amo ko. Dahil doon ay hindi ko na napigilang magsuka ng magsuka. Nagkalat ang mga dugo sa kama, sahig at pader ng kwartong kinaroroonan namin. Habang tinititigan ko si Romy na noon ay nakatihaya sa kama, habang dilat na dilat ang mga mata, ang nadarama kong awa ay unti-unting napalitan ng tuwa. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya at kung sino may kagagawan. Basta ang alam ko lang, masaya ako dahil hindi na ako nito mabababoy ulit. Makakapagbagong buhay na ako kasama si Nolly at ng pamilya ko. Pero akala ko lang pala yun. Namalayan ko na lamang na nasa labas na ako ng gusali kasama ang mga pulis. Dinala ko sa presinto para tanungin tungkol sa nangyari. Sa pagtataka ko, wala silang nakitang mga sugat sa katawan ni Romy. Wala ring mga dugo at insekto sa pinanggalingan kong kwarto. Idineklarang namatay si Romy dahil nasobrahan sa paggamit ng produktong pampatibay ng pagkalalaki. Pwede rin daw na inatake ito sa puso dahil sa sobrang saya at pagkasabik.
Pagkatapos ako interviewin sa presinto, imbis na umuwi sa bahay, ay doon ako nagpunta sa pinsan kong nakatira sa kabilang barangay. Hindi ko kayang umuwi sa amin dahil wala akong mukhang maiharap kay Noli at sa mga anak namin. Hindi ko rin kayang harapin ang galit niya sa akin. Ate Ninita, tama ka nga. Hindi pa rin nagbabago si Mirna. Pinagtataksilan niya pa rin ako. Iniiputan sa ulo. Noli, Akala ko pa naman, nagbago na siya. Yun kasi ang pangako namin sa isa't isa. Ititigil ko na ang bisyo ko. At ganun din naman siya. Na magsisimula ulit kami. bakit hindi mo siya kausapin? Pakinggan mo ang paliwanag niya. Baka naman may dahilan kung bakit niya nagawa ulit na pumatol sa ibang lalaki. Pero para ano pa ate? Para magsinungaling ulit siya sa akin at mangako? Tapos hindi naman niya kayang tuparin? Mas maigi pa rin kung mag-uusap kayo. Tandaan mo, 8 batang maiipit sa sitwasyon niyo kung sakali, Noli. Ang mga pamangkin ko ang higit na maaapektuhan sa mga nangyayari. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang tanggapin pagkatapos ang nalaman ko. Na pumatol din pala siya sa matanda niyang amo. At sa hotel pa talaga sila nahuli ate. Kaya lalo kong pinagtatauran ngayon ng mga kapitbahay namin. Akala ko ba, mas mahalaga ang pagmamahal mo kay Mirna kaysa sa sasabihin ng iba? Noon yun. Nung hindi ko pa alam na may taglay pala siyang kakatihan. Ikaw pa rin naman ang magdedesisyon, Noli. Pero kung akong tatanungin mo, mag-usap kayo. Ayusin niyo kung kaya niyo pang ayusin para sa mga pamangkin ko. Pagkatapos ng nangyaring iskandalo, hindi na pumasok sa trabaho si Noli. Pinabayaan niya ang kanyang sarili pati na ang mga bata. Gusto ko mang umuwi sa bahay, inuunahan ako lagi ng hiya. Mabuti na lamang at nandun si Ate Ninita para alalayan ng mag-aama ko. Habang nandun ako sa bahay ng pinsan ko, palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kay Romy. Napaisip ako kung may kinalaman ba yun sa pagkamatay ng mga naging lihim kong karelasyon noon. Ang hindi ko maintindihan ay kung sino ang gagawa nun at sa anong dahilan. Sumagi sa isip ko si Ate Ninita. Pero ang alam ko, sa akin ito may galit at hindi kay Romy. Isa pa, hindi basta-basta yung nangyari kay Romy. Mahirap din ipaliwanag kung bakit ako lamang ang nakakita sa amo ko sa ganong itsura. Nang mapanood ko yun sa TV, ay wala nga talagang bakas ng pagkabutas ng tiyan at paglabas ng mga insekto sa katawan ng aking amo. Pwede ba tayo mag-usap, Noli? Tungkol saan ate? Yung nangyari sa amo ni Mirna, pati na rin sa mga naging lalaki niya noon. Ako lahat ang may kagagawan. Anong ibig mong sabihin? Kinulam ko yung 3 at binarang ko naman yung amo ni Mirna. Kinulam? Binarang? Paanong... Saan mo natutunan yun ate? Kay inay, tinuruan niya ako bago siya namatay. Ang alam ko, paghihilot lang naman ang namana ni inay kay Lola. Yun lang ang alam mo. Palibhasa, yung nagpalaki sa'yo ay ang kaisa-isa nating tiyuhin. Kaya hindi mo alam ang tungkol sa ibang kakayahan ng ating ina. Pero bakit mo ginawa yun ate Ninita? Malaking kasalanan sa Diyos ang kumitil ng buhay. Alam ko, pero gusto kitang igante sa mga lalaking yon. Alam nilang may kinakasama si Mirna. Ikaw yon. Pero tinukso pa rin nila ang hipag ko. Sinamantala nilang gipit yung tao. Ate, ikaw rin bang nagbigay ng sakit kay Mirna noon? Oo,
Pero hindi ko siya kayang pahirapan na matagal. Siya pa rin ang ina ng mga pamangkin ko. At alam kong ikaw ang higit na masasaktan kapag may nangyaring masama sa kanya. Kaya pala epektibo yung langis na ibinigay mo, ate. At kaya pala napagaling mo si Nerissa. Kinausap ako ni Mirna. Humingi siya ng tawad sa akin. Inamin din niya na may relasyon sila ni Romy. Pero napilitan lang daw siya dahil lagi siyang tinatakot at ginigipit ng amo niya. Naniniwala ako kay Mirna, Noli. Hindi ka nagalit sa kanya? Mas nanaig sa akin ang awa. Lalo na nang malaman kong binababoy siya ni Romy. Ayop na matandang yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ate? Para ano? Para madungisan ng dugo niya ang mga kamay mo? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hayaan mo na dahil naiganti ko na kayo ni Mirna. Hindi mo pa rin ba siya susunduin? Hinahanap na ng mga pamangking ko ang nanay nila. Hindi ko alam kung nasaan siya, ate Ninita. Alam ko kung nasaan si Mirna. Bukas, sasamahan kita. Mas maiging isama mo na rin ang mga bata. Sigurado akong sabik na rin sa kanila si Mirna. Salamat, ate Ninita. Napakalaki na ng utang na loob namin sa'yo. Ano ka ba? Sino pa bang magdadamayan sa oras ng kagipitan? Kundi tayo ring pamilya. Nang gabing yon ay hindi uminom si Noli. Maaga silang natulog ng mga bata. Hindi niya sinabi sa mga anak ko na pupuntahan nila ako kinabukasan kasama si ate Ninita. Nagulat ako nang sabihin ng pinsan ko na may mga bisita kaming darating. Maaga siyang pumunta sa palengke para mamili ng mga lulutuin. Tinulungan ko siya sa pagluluto at paglilinis ng bahay. Nang dumating ang mga hinihintay niyang mga bisita, ay nagulat ako. Nag-iyakan ng mga anak ko at patakbong nagsilapit sa akin. Isa-isa ko naman silang niyakap at pinaghahalikan. Maya-maya ay tinawag ng pinsan ko ang mga bata at niyaya sa kusina. Tinanguan naman ako ni ate Ninita bago ito sumunod sa mga pamangkin nito sa kusina. Nang maiwan kami ni Noli sa salas, ay kapwa kami tahimik. Wala ako maapuhap na sabihin. Gustong gusto ko rin siyang yakapin pero pinigilan ko ang sarili ko. Kumusta ka na rito, Mirna? Ayos naman. Mukhang nawiwili ka na rito, ha? Ayaw mo na bang umuwi sa bahay? Hindi totoo yan, Noli. Alam mo kung bakit hindi ako makauwi sa atin? Nahihiya ako sa inyo ng mga bata. Alam ko na ang lahat. Kinausap ako ni ate Ninita. Siya ang may kagagawa ng lahat, Mirna. Siya ang pumatay sa lahat ng naging lalaki mo sa pamamagitan ng kulam at barang. Si ate Ninita na ang gumante para sa akin. Totoo ba ang mga sinabi mo? Oo, Mirna. Hindi rin ako makapaniwala nung una. Pero nung naalala ko yung nangyari kay Nerissa, naniwala na ako kay ate Ninita. Paanong natuto ng pangungulam si ate Ninita? Itinuro raw ni inay sa kanya bago ito namatay. Si inay? Ibig sabihin, may lahi kayong mangkukulam? Parang ganon. Nag-aalala nga ako para kay ate. Baka kasi karmahin siya sa ginawa niya. Pero sa nalaman kong ginawa sa'yo ng Romy na yon, dapat lang sa kanya na mawala sa mundo na ito. Patawarin mo ko, Noli. Hindi ko natupad yung pangako ko sa'yo. Tama na, tama na. Huwag na nating ungkatin pa ang nakaraan. Naniniwala akong habang may buhay, may pag-asa. Subukan natin ulit sa ikatlong pagkakataon, Mirna. Naiisip ko rin, baka kaya maraming pagsubok na dumadaan sa pagsasama natin dahil walang basbas ang nasa itaas. Panahon na siguro para magpakasal tayo, Mirna. Ha? Noli? Bago matapos ang araw na yon, nagkaayos kami ni Noli. Bakas ang saya sa mga mata ng mga anak ko, pati na rin kay ate Ninita. Magaan ang pakiramdam ko, lalo't maayos na ulit ang samahan namin ng hipag ko.
Ipinaalam namin kay Ate Ninita ang plano naming pagpapakasal ni Nolly. Suportado niya ang naging desisyon namin. Sa West lang kami nagpakasal. Hindi man yun bongga, pero masaya naman at memorable para sa aming mag-asawa. Bumawi na lang kami sa Pulot Gata. Iniwan namin ang mga bata kay Ate Ninita. Pero talaga nga pala kung minsan, ang sobrang kasiyahan ay may kapalit na kalungkutan. Pag-uwi namin sa bahay, ay nagulat kami ni Nolly nang ibalita sa amin ni Nerissa na may sakit daw si Ate Ninita. Kaagad na pinuntahan ni Nolly ang hipag ko. At sobra kami nag-alala dahil ayaw lumabas ng kwarto ni Ate Ninita. 1 linggo ang mabilis na lumipas at ganun pa rin ang sitwasyon. Napapagod lang si Nolly sa kakakatok pero hindi siya pinagbubuksan ng hipag ko. Hindi mapalagay si Nolly lalo't naririnig daw niyang umuungol ang hipag ko na parang nasasaktan. May biglang pumasok noon sa isip ko. Pero taimtim akong nagdasal na sana mali ako. Na sana'y ilayo sa kapahamakan ng hipag ko. Nang bumalik ulit si Nolly sa bahay ni Ate Ninita, nagulat siya dahil hindi na nakakandado ang pinto ng kwarto nito. Pero laking gulat niya nang maabutan sa loob ang hipag ko na sobrang payat at nanghihina. Magulo rin ang buhok nito at humpak ang pisngi. Nakahawak ang mga kamay sa tiyan at dumadaing sa matinding sakit na nararamdaman. Ate Ninita, anong nangyayari sa'yo? Nolly, Dadalhin kita sa ospital. huwag na. Hindi na rin naman ako tatagal. Ate naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Kung kailan maayos na ang lahat, pati na kayo ni Mirna. Basta, dadalhin kita sa ospital. Makinig ka sa akin, Nolly. Ito na ang kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan. Buhay kapalit ng buhay. Ano bang sinasabi mo? Kailangan ka namin ng mga pamangkin mo, ate. Kailangan ka ng pamilya mo. Matagal nang wala ang payaw mo. Ang mga anak ko naman, may mga sarili ng buhay. Pero masaya akong mamamatay dahil alam kong maayos na ang buhay ninyo ni Mirna. Walang mamamatay, ate. Hindi ka mamamatay. Kapag wala na ako, sunugin mo ang katawan ko, Nolly. Pati na rin yung librong itim na nasa ilalim ng higaan ko. At ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang pamilya mo. Ano man ang mangyari. Ate? Ate Ninita? Ate! Nung araw ding yun ay binawian ng buhay si Ate Ninita. Sobra kami nagluksa ni Nolly at ng mga bata. Sinunod niya ang bilin ng hipag ko tungkol sa libro. Pero binigyan namin si Ate Ninita ng maayos na libing. Halos hindi na nga lang namin pinatagalan lamay dahil sa kakaibang amoy ng bangkay nito. Hindi na kasi namin ipinaimbalsa mo dahil may mga insektong lumalabas sa katawan ng hipag ko. Dahil dito ay naalala ko ang nangyari noon kay Romy. Hindi matahimik si Nolly kaya nagpasama siya sa akin sa albularyong tumingin noon kay Nerissa. At noon ay nalaman naming may bumarang din kay Ate Ninita. Isang napakalakas na mambabarang. Kaya raw hindi kinayang labanan ng hipag ko. Tama ang sinabi nito kay Nolly. Nabuhay din na naging kapalit ng mga buhay na kinuha noon ng hipag ko. Sa buong pamilya ay wala nang ibang nakaalam patungkol sa sekreto ni Ate Ninita. Maliban sa aming mag-asawa. Hindi kami nakakalimot na dalawin ng puntod niya lalo na tuwing buwan ng Nobyembre. Sa ngayon ay matibay pa rin ang pagsasama namin ni Nolly. Hindi pa rin maiwasang magkaroon minsan ng hindi pagkakaunawaan
Pero naaayos din naman. 3 sa mga anak ko ang may mga asawa na at may mga apo na kami ni Nolly sa kanila. Hanggang dito na lang po, Miss Gwen. Sana'y may natutunan kayo sa ibinahagi kong kwento. Lubos na nagpapasalamat, Myrna. Wakas. Magandang araw, Miss Gwen. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Myrna. 50 taong gulang